Ito ang Casa Batlló ni Gaudí. Yan ang ating papasukin mamaya upang lalo nating makita ang iba't ibang bahagi ng bahay na ito. Lalo tayong mamamangha sa iba't ibang bahagi ng bahay na ito na dinisenyo ni Gaudí. Kakaiba ang disenyo. Marami ng taong nakapila para pumasok at bumisita sa bahay na ito. Yan ay isa sa mga dinisenyo niyang mga bahay. Subalit, ito tinutukoy o sadyang dinadayo ng mga turista sa Barcelona. Okay, let's go and explore the different places or different rooms of this house. Kasalukuyan tayong naghihintay sa pagpasok sa Barcelona. Tingnan mo naman ang design ng bahay na ito. Talagang may fantasya behind it. There's a fantasy behind it. Narito na po tayo sa loob ng Gaudí House dito sa Casa Batlló. Pagkakit mo dito sa hagdan, makikita mo itong banister. Galing. So ito ang receiving area ng Batlló family. Talagang full of fantasy ito. So yan ang nagre-represent ng skin ng dragon. Tapos pupunta ka doon sa receiving area. Kapag ikay dumungaw sa bintana, ito ang iyong makikita. That represents the skin of the dragon. So ito ang study room ni Mr. Batlló. Tingnan mo yung dingding. Parang nag-iiba na yung skin ng animal na kanilang pinagkuhanan ng disenyo sa puok na ito.
laki ng chandelier doon. Ang pagkakadesign nito ay para maano yung init ng sa loob dito sa bahay. So ito ang main floor ng living room. Tapos yung stained glass doon. May tatlong iba-ibang section or areas ang living room na ito. Yan ay oak. Main door. Ang laki ng main door niya. Tapos tingnan mo yung ceiling. Kamangha-mangha ang disenyo ng living room na ito. Ang kulay ng stained glass, iba-iba. The glass sings to the voice of the sea. The stained glass of the window sifts the light that comes through from the outside. May 3,000 glass gems ang ilaw na ito. This modular space is a large unflat area or is an Note also how the colours on the walls will use spaces and the main door leads to the salad master. A 20-centimetre thick piece of oak and folder. The main door is 20 meters
piece of work. Pwede kang kumuha dito ng medallion souvenir dito sa Casa Batlló. Ito ang dining room ng Batlló family. Have you seen the ladder that shakes this and that? If it's falling onto the sea, it would produce the sound. Ang lawak ng dining room na ito. You may also be surprised by the two columns that lead to the patio. They are not the result of mass. May 2 columns papunta sa labas. Kalabas ka dun sa kanilang terrace, dyan ang daan. Yung paglabas mo dito sa dalawang columns na ito. Ito ang iyong matutunghayan. Sa ngayon ay meron silang reconstruction na ginagawa. Colorful. Talaga namang intricate yung design. Makulay. Yan ang makikita mo sa mga likod ng bintana nila. Ang galing. Talagang wavy ang pagkakalagay ng mga metal works doon. For security. Pag binuksan mo yung pinto at mga bintana sa taas, sa likod banda ito ng bahay. Casa Batlló. Ito yung wall nila. Pag hinawakan mo, ay hindi pantay. Talagang nagwe-wave siya, wavy. Galing. Yan ang disenyo sa isa sa mga pinto dito sa kanilang dining room. Ito yung main dining room nila. Tingnan mo naman ang disenyo ng ceiling nila. Napakahusay ng pagkakagawa. Mayroon silang spiral stairs papunta sa baba. Again, that's wood.
that design is for ventilation purposes. Tinitiyak nilang may hangin na pumapasok sa bawat bahagi ng bahay na ito. Kapag ikay tumingala sa bintanang ito, yan ang iyong matutunghayan. Talagang ginaya, kumbaga sa ano, it's inspired by the skin of the dragon. Kung makikita mo sa labas doon, ganyan ang ginawa nilang design sa ventilation ng bawat bahagi ng bahay. Without plan, using a plaster model that modeled his own face, an artist guided solely by his creative instinct. The facade of Casa Batlló is an ode to fantasy and imagination, full of myths and legends. So ito ang plaster model na ginawa ni Gaudi para ma-design ang bahay na ito. Yan ang makikita mo sa labas ng bahay. What about you? What can you see? So, ito yung pinakagitna ng bahay. Talagang meron silang natural light from the top hanggang doon sa baba. Hagdan papataas, papaakyat. Tapos ito yung pinakagitna ng bahay nila na talaga namang pumapasok ang natural na liwanag mula sa araw. At yan ang makikita mong design sa kanilang buhay na inspired ng dragon. Skin of the dragon. Tapos paakyat ka dito sa marble stairs. So hindi lang pala sa gitna ng bahay mayroong natural light. Dalawang bahagi na parang may butas at makikita mo yung liwanag na pumapasok naturally. Kung mapapansin ninyo ang mga ilaw o tiles sa wall na ito ay nag-iiba-iba ang kulay. Merong blue, light blue, indigo para ma-distribute yung light evenly sa bahay na ito. Yan ang pagkaka-design ng Gaudi sa mga tiles na nasa paikot o sa wall ng bahay na ito. At kung titingnan mo itong salamin na ito yung tinatawag na ng cathedral glass. Pag tumingin ka dyan, akala mo ikaw ay nasa tubig.
Tapos ang makikita mo yung mga bintana nila ay parang mga boat. Floating on the sea. Napakagaling ng pagkakadesenyo. Akala mo ikaw ay nasa tubig. Tapos yung design ng mga pinto ay kala mo may mga butas, gawa yan ng ventilation. Pagkaka-design yan sa mga pinto. Ganun din yung mga bintana. Yung mga parang mga butas doon ay for ventilation purposes. Ang bahagi ito ay ang lift or elevator ng bahay na ito. Hindi tayo makapaniwala na akala natin noong mga unang panahon ay wala pang elevator or lift. Pero meron na rin pala. Maliit lang ang lift nila dito. Pero it serves its purpose. Ang design ng mga pinto nila. May mga butas for ventilation purposes. At muli, sa bawat bahagi o palapag ng bahay na ito ay meron silang cathedral glass na pagka ikay sumilip ay para bagang ikay nasa tubig o nasa dagat. At ang inyong makikita na mga bintana ay wari bagay mga bangka. Kung iyong tititigan ang nasa kantong iyon sa bandang taas, akala mo ay may bumbilya o may electricity na nagbibigay liwanag. Subalit yung liwanag na iyon ay reflection lamang magmula sa ibaba. Akala mo ay flashing light. Pero yan ay reflection lamang ng liwanag mula sa ibaba. Ang galing talaga ng pagkakadesenyo. Ganun din sa kanto ito. Akala mo may liwanag o may ilaw. Yung pala ay reflection lamang ng mga tiles at mga salamin na nasa bahagi ito ng bahay niya. Io ho pensato subito che si va al mare, ma nell'Obama è una serata nel Mediterraneo. Si va per tutto Ang mga tiles, talagang akala mo ikay nasa ocean. Tapos, ang mga shape na makikita mo sa kahoy na ito ay para bagang yung kahoy ay matagal ng palutang-lutang sa tubig, sa dagat. Kaya nagkakaiba-iba ang hugis nito. Magaling ang pagkakadesign. Talaga namang kamangha-mangha. Ang pintong ito ay patungo sa kanilang kusina na hindi pwede pasukin ng mga turista. At muli ay makikita mo doon. Wari mo may ilaw. Galing. Reflection lang pala yun. Akala mo may bumbilya na nagbibigay liwanag. Sa bahagi ito ay ang attic ng bahay ni Gabi.
kanilang mga pananamit o damit at kung ano mang linen na kailangan nilang laban. At sa bahaging ito ay mayroon silang banyo. We have now reached the attic area where the services are being carried out. Yung mga arch na ito ay nagbibigay support sa ceiling. Washing and ironing clothes are carried out just in this area. Yan. Dito sila naghuhugas o naglalaba. Utility room nila. Ang bahaging ito ay ang kanilang spiral stairs going to the rooftop. Ito ang rooftop dito sa Casa Batlló. Meron sila ditong bar. Talaga namang kamangha-mangha ang disenyong ito. Na kung iisipin mo, ito ay nilikha o itinayo daang taon ang nakalipas. Ngunit kung titingnan mo ang disenyo nila ay parang ngayon lamang, bagong generation, kumbaga, ang nag-design. So talagang nakita, parang nagkaroon siya ng idea yung kanyang pagiging creative kung paano magde-develop yung paglikha ng mga kaaya-ayang gawa bilang isang arkitekto. So ito ang roof terrace ni Gaudi. Ang mga kolong na yan napaikot dito sa roof terrace. Meron doon. Dito sa gawin ito, yan ay nagsisimbolo ng knights that guards the house. Tapos itong mga iba-ibang kulay na tiles ay nagre-represent ng likod ng dragon. Kaya pagka St. George's Day, ito ay dinadalaw ng mga tao at dinidekorasyonan ng mga roses. Punong-puno daw ito ng mga rosas. Kapag St. George's Day. Yan, yung mga nakatayo doon ay nagsisimbolong knights that guards the house. And that's the back of the dragon. Makikita mo yung mga tiles parang scale ng dragon. Ito ang iyong matutunghayan
sa roof terrace ng Casa Batlló ni Gaudí. Nakikita mo yung buong paligid dito sa Casa Batlló. Yan yung kanyang mga neighborhood. Tapos ito ay nagsisimbolize ng cross dito sa Casa Batlló. Nakikita mo itong mga tiles. Yan ang nagsisimbolo ng skin. Dragon.